Binabati natin si Brother Patrick Gonzales. Ano ba ang biblical exegesis ng Efeso 2:8 hanggang 10? Anong meaning ng hindi sa inyong sarili at gawa? Ano ang tamang formula sa salvation? Ano ang sagot sa bintang na dinadagdagan daw ng isday ang salvation? Okay. May pinaghugutan siya rito eh. Dinadagdagan daw natin, ano? Merong ba Pagka ganun? gumawa ka ng mabuti, dinadagdagan daw ang salvation. Ay, di gumawa na lang ng masama. Para bawasan mo. Ayun. Hindi. Mga naman. Sige, sama nga natin sa discussion yan. Hindi mo ba, mga kapatid? So, ano yan? Ito yung malaking problema, brother Joe. Sa pag gumawa ka rin ng mabuti, Dinagdagan mo. dinadagdagan mo ang salvation. Huwag kang gumawa ng mabuti. Ayun ang mangyayari para hindi mo dinadagdagan. Kaya lang, Mabawasan naman. abay, Mawala eh. mas maniniwala ako, mga kapatid, sa sinasabi ng banal na kasulatan, Lalo na si Kristo. no? Na dito tayo kay Apostol Pablo. Binasa ko na kanina ito eh. Puntahan natin doon sa Roma 2, ang talatay 6. Tingnan niya po natin. Bago natin puntahan yung Efeso 2. Siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Okay? Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. Meron palang mabubuting gawa, Brother John. Tapos magtsatsaga ka pa eh. Sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang, ano daw? Buhay na walang hanggan. Hindi naman ito pagdadagdag, Brother Johnson. Hey, kung pagdadagdag man yan, hindi tayo. Hindi tayo nagdagdag. Si Apostol Pablo po ang nagsabi nito, mga kapatid. Buti ko ako sumulat niyan. Sabi niya, nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kalwalhatian at puri ng di pagkasira ay ano? Buhay na walang hanggan. Hindi ba yun yung kaligtasan na hinahanap natin? Yung buhay na walang hanggan. Okay? Kaya humali na sabihin pag gumagawa ka ng mabuti, dinadagdagan mo ang, ano to? Ang kautusan? O yung salvation, mali. Ngayon puntahan natin, Brother Johnson, yung Efeso 2:8. Kasi dito, marami ang nalilito dito eh. Basahin po natin ang Efeso 2, talatay 8. Sabi diyan, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Papansinin po nating mabuti, 3 po ang binanggit diyan. Una, yung biyaya. Pangalawa, pananampalataya. At pangatlo, nangaligtas. Okay? Ngayon ang tanong, paano tayo nangaligtas? Dahil sa Biyaya. sa pamamagitan ng Pananampalataya. ayun. Okay, ang tanong. bunga. Tanong, Brother Johnson. Ah. Kung mayroong biyaya Aha. at walang pananampalataya, may kaligtasan ba? Wala doon sa taong hindi sumampalataya. Wala, di ba? Wala. So, yung biyaya, mayroon lang magagawa doon sa kanino? Sa may pananampalataya. Iyon ang tumanggap. Kapag sinampalatayanan mo ang biyaya, Aha. ang resulta nun ay Kaligtasan. Tama. Maliwanag. Tama. Okay? Oh. Ngayon, itong sabi niya ngayon, Sige. ito'y hindi sa inyong sarili. Tama naman. Kasi hindi naman ikaw gumawa nun eh. Ito'y kaloob ng Diyos. Ngayon, ito ang tanong. Brother Kaya nga Johnson. kaloob, libre, Ngayon, biyaya eh. ito yung gusto nating alamin dito. Sige. Yung sinabi dun na ito'y, yung ito'y, saan tumutukoy yan? Yan. Sa Bisaya. Sa Bisaya. Tuta yan. Di ba? Saan po tumutukoy yung sinabi ng Apostol Pablo na ito'y? Yan. Sabi niya kasi, ito'y hindi sa inyong sarili. Ayun. Doon sa... Ito'y kaloob ng Diyos. Ano ba yung kaloob ng Diyos? Ano ba yung hindi natin sarili? Ano ba yung kaloob ng Diyos na hindi natin sarili? Di yung biyaya. Maliwanag, Brother Johnson. Yung ito, tumutukol. Sa biyaya. Yung subinanggit na una. Correct. Yun ang sinasabi natin dito. Hindi naman, ang biyaya, hindi gawa natin yon. Correct. Bigay yon, libre. Yun ang sinasabi ni Apostol Walang Pablo. bayad. Yan ang Yan. sinasabi ni Apostol Pablo. Oh. Kaya ang sabi niya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yun ang hindi dapat dagdagan. Hindi mo pwedeng dagdagan yan kasi Yeah. biyaya ng Diyos yan. Hindi rin babawasan. Paano mo mabawasan yan? Ngayon, Complete package yan. tanong. Sige. Ang sabi niya sa 9, ito na yung problema ng marami. Yun. Yan na papasok. Tandaan po natin na yung binanggit ni Apostol Pablo na ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, yun po yung biyaya. Nang ibig sabihin, Okay. kaligtasan. Actually, Brother Johnson, yung kaligtasan ay resulta Ng biyaya. ng pananampalataya sa biyaya. Yan. Tinanggap Okay. Tinanggap. Kaya, Yung resulta, biyaya, kaligtasan. Correct. Yung biyaya, hindi pa yun ang kaligtasan, kundi
kailangan mo munang sampalatayanan ng biyaya. Tama, kasi may biyaya, hindi ka naman Wala sumampalataya. kaligtasan. Wala. Yun ang sinasabi. Magkakaroon lang ng epekto ang biyaya sa sumampalataya. Correct. Yan. Yan ang Malinaw. dapat nating tandaan yan, mga kapatid. Malinaw yan. Okay? Mm. So, kahit may biyaya, Brother Johnson, Mhm. kung hindi sasampalataya, Yeah. walang kaligtasan. Walang kaligtasan yan. Okay? Kaya nga, Oh. kaya nga doon natin hinahalimbawa, Brother Gomer, yung paniniwala ng iba. Mm. Sidetrack lang tayo na, yun anyang lahat ng hayop na marami, nilinis ng Diyos. Mm. Nilinis na daw lahat eh. Tapos, yung lahat, tao? lahat. Pero yung tao, hindi. hindi lahat nilinis. Mm. Kundi yung sasampalataya lang. Hindi. Tama nga, hindi magkakaroon ng epekto sa lahat ng tao yung biyaya. Kung hindi sasampalataya, Dapat sumampalataya para yung biyaya na libre, matanggap. mag-result. Oo. Okay. Tanggapin mo, paniwalaan mo, ang resulta, Kaligtasan. Yeah. Okay? oo. Oh. Okay. Ang sabi niya, ito'y hindi sa inyong sarili. Gawa ng Diyos yun. Yung biyaya. Tama. Okay. Ah. Tapos sabi niya sa 9, yung ito'y na binanggit niya, yun din yung hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Tama. Tingnan po ninyo, bakit? Hindi naman gawa natin yun eh. Correct. Bakit? Bakit sinabi ng Apostol Pablo na yung biyaya ay hindi talaga sa pamamagitan ng mga gawa? Kasi po, tingnan po ninyo ha, yung biyaya ay ibinigay ng Diyos kahit wala tayong ginawa, Brother Johnson. Correct. Okay? Actually, ang sabi nga doon sa Roma, basahin po natin ang Roma. Sa Roma 5, ang talata po niya ay 8. O, tingnan po ninyo. Sige. Tapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tandaan po ninyo ha, na nang tayo'y makasalanan pa, Aha. ay puro kasalanan ng ginawa mo. Pero kahit makasalanan ka pa, ang sabi, si Kristo ay namatay dahil sa atin. May ginawa ka ba? Kaya nga ang tanong dito mga kapatid, ano yung sinasabi ni Apostol Pablo na ito'y hindi sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng gawa, yun po yung biyaya ng Diyos na hindi po natin pinagpaguran. Ngayon, Na ang ibig sabihin, Brother Johnson, kahit tayo'y walang ginawang mabuti, at ang ating ginagawa ay puro kasamaan, ibinigay pa rin ng Diyos yung kanyang biyaya. tama. Kaya, mapupunta sa iyo yun, hindi dahil sa pinagtrabahuan mo. Correct. Ibinigay na nga ng Diyos yun eh. Sumampalataya ka lang. Sumampalataya. Ngayon, na nasa iyo na yung biyaya. Oh. Dahil na sumampalataya ka na. Gumawa ka ng mabuti. Dinagdagan mo ba yan? Yun nga ang problema. Hindi ka nagdagdag doon eh. Nasa iyo na nga yan eh. Parang ganito kasi yung Brother Johnson. Ang illustration ko dyan, simple illustration lang dyan, ganito eh. Tingnan natin. Hindi ba, alam mo, nagbigay ng ayuda ang gobyerno. Oo, noong panahon. 8,000, di ba? May ayuda, no? Oo nga. Okay. Kasi gumawa sila ng batas, may ayuda, magbibigay ng ayuda. Tama. Pero ang tanong, nung sinabi ng batas na magbibigay ng ayuda, meron ka na bang agad 8,000? Wala. Pero, Meron. meron na. Kahit, Ngayon, ang sabi ng gobyerno, ganito ang gawin ninyo. pila. Para matanggap niyo yung 8,000 ninyo, Lista mo na, lista. palista kayo sa barangay, dala kayo ng ID. Halimbawa, ang schedule ng barangay San Isidro ay Martes. Pumunta ka doon sa barangay ng Martes. Ganitong oras. Ganitong oras. Yan. Aba, pumunta ka doon ay Huwebes. Paano mo matatanggap yung ayuda mo? Hindi ba? Iba na yung binibigyan. Hindi na. Alam po yun. Ubus Yun na. mga kapatid. Kaya nga, ang ibig sabihin, yung biyaya, yun ay sasampalatayanan mo. Yan. Nung sabihin ng barangay na, pumunta ka sa barangay, magdala ka ng ID, ganitong oras, ganitong araw. Hindi mo dinagdagan yung 8,000. Hindi mo yung tinagdagan. Nabawasan po yan. Dahil namasahin ka. Di ba? Ngayon, ang ginawa mo yun, pumunta ka ngayon sa barangay. Nagdala ka na ng ID, di nakuha mo. Ay ngayon, merong pumunta, walang dalang ID. Hindi. Wala. Yun. Ngayon, ito ngayon. Sabi niya, dinadagdagan. Parang ganito yan. Kung totoong dinadagdagan, hindi may 8,000. Ganito, dapat may ID tag ka, kompleto. Sasabihin doon na nang bibigay, kompleto ka, di gawin na kitang 9,000. Ayun, pwede yan. Ganon dapat, Brother Joseph. Nagdagdag ka dahil sa requirements mo, nadagdagan. Nadagdagan mo yung 8,000. Wala bang ganon? Hindi ganon eh. Hindi po natin pagdadagdag sa kaligtasan yun. Tama. Kasi nga, yun po yung hinihingi sa atin ng Diyos eh. Okay?
sasampalataya ka sa akin, sabi niya. Ang sino mang sumampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Eh, paano mong sasabing sumasampalataya ka hanggang ngayon ayaw mo sumunod? Oo nga. Ano ba naman? Sino ba kasi nagsasabing dinagdagan daw? Brother Patrick, sino ba kasi yan? Yan ang problema niyan, mga kapatid. Kaya yung tinutukoy doon sa Efeso 2, balikan po natin yon. Efeso 2:8 sa 9, sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ganito ba, Brother Johnson? Nung nakuha mo ba yung 8,000, sasabihin mo, may 8,000 ako kasi nagkaroon akong ID. Kasi magyabang ka na. Magyayabang ka na, kaya ka nakakuha ng 8,000 dahil may ID ka. Nonsense yun, mga kapatid. Hindi mo kailangan magyabang. Wala tayong ipagyayabang kahit na tayo po ay iniligtas ng Diyos kasi nga sumunod tayo sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Ang sinabi, katulad ito, Brother Johnson, nung sabihin niya doon sa binata, ano naman? nagtanong yung binata, di ba? Oo nga. Ano sabi nung binata, anong gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Malinaw naman yung tanong. Malinaw yung tanong. Gusto niya magkaroon. Ang sagot ng Panginoon. Itong gagawin mo. Nung sinabi lahat ng Panginoon yung dapat niyang gawin, hindi niya ginawa. Nagkaroon ba siya ng buhay ng walang hanggan? Hindi. Bakit? Kasi hindi niya ginawa yung sinabi nung tagapagligtas. Yung sabi na Brother Eric Villanueva, ginawa daw. Hindi niya nga ginawa eh. Nagagalit. Yun yung problema eh. Nagagalit si Brother Eric. Parang ganito, Brother Johnson. So, ibig sabihin, kapag ba sinunod ng binata, lahat nung sinabi ng ating Panginoon, kasi nagtanong nga siya eh. Tama. Kapag ba yun ay sinunod niya lahat, kaya siya naging dapat sa Diyos, sasabihin mo ba dinadagdagan ng binata yung kaligtasan? At saka, parang si Kristo nag-utos na nagdagan. Yun na nga. Ganun lalabas yun eh. Kasi yun ang sabi niya. Bakit kaya, Brother Gomer, hindi naiisip ito ng mga ayaw sumunod sa autos, mga sutil? Bakit kaya hindi nila naisip na, alam naman, nabasa naman nila eh, na may nagtanong sa Panginoon, sabi na Panginoon, kung gusto mo pumasok sa buhay, ingatan mga utos. Basta may nagagalit. Bakit hindi nyo muna tulig sa ito si Kristo? Itong Panginoon, may problema sa turo ng Panginoon eh. Di ba? Bakit nagtatanong sa kanya, tinuro niya pagsunod sa kautusan? Correct. Si Kristo muna dibatihin nyo. Yun, dapat. At saka pag binasa namin, hindi yung sasabihin nyo, mali kayo. Binasa na nga namin eh. Yun na nga. At saka ang isa pa doon, Brother Johnson, yung tinatanong mismo, ay kung sino yung magliligtas. Tama. Ayun na nga ang pinakamasaklap doon. Parang halimbawa, ako, hindi nga, tapos sasabihin pa ng iba, kautusan na ni Kristo susundin. Si Kristo nga yun. Kristo lang ang nagsasabi nun eh. Tigas na ulo naman talaga naman. Tigas na ulo eh. Hindi mo alam saan ka pupunta eh. Ang tagapagligtas, mga kapatid, si Kristo. Tama. Si Kristo ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo para iligtas ka niya. At di siya nagkakamali doon. Hindi siya pwede magkamali At ginagamit natin yung kanyang sinasabi. Correct. Maliwanag po yun, mga kapatid. Kompleto yung sinabi ng ating Panginoon. Hindi yun kulang. Kaya ang tanong ng binata, ano pang kulang? Nung nagtanong siya kung ano ang kulang, may kulang nga. Sinabi ng Panginoon kung ano pa yung kulang. Oo nga. Ang tanong, sinunod niya pa yung kulang? Hindi. Mabuti kung sinabi ng Panginoon, hindi, wala ka ng kulang. Hindi ka lang ililigtas niyan. Mali eh. Yun sana. Ilagay nga natin sa talata yun para makita ng mga nanonood. Dito yan sa 19 ng Mateo eh. Yan. Okay, sige nga. Bigyan natin ng buhay itong mga talatang ito, Brother Gomer. Yung kinikwento natin habang nasa screen itong talatang ito. Simulan natin sa talatang 16 pa. 16. 16, 19, 16. Ito maganda kasi ito. At narito, lumapit sa kanya isa na nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kita mo? Kung ang sasagot dito, Brother Gomer, yung mga nanonood sa atin, nagalit sa atin sa pagtuturo ng kautusan. Ayaw na nilang kautusan. Kung si Brother Kenneth, kaya sasagot nito. Sa Brother Ian, si Pascua. Ian Pascua. Kaya sabihin na, ano lang, sumampalataya lang kayo sa akin. Tama na yon. Bakit kaya ang itong Panginoon na tinanong? Ang sagot niya, 17. Ang sagot ng Panginoon, at sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos.
Itong Panginoon, pinapadagdagan yung biyaya. Parang ganun lalabas kasi yun ang kailang interpretasyon eh. Yan na nga. Na kapag sumunod ka, Huwag tayong aawayin kasi. Nako. Si Kristo muna ang kanilang dibatihin. Sumunod. 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Sino nagsabi? Si Jesus. Si Jesus. Sabi ni Ian Pascua, sa Hudyo yan. Sa Hudyo yan. Di ba? Sabi naman ni Kenneth, hindi ko sinusunod yan, pero ako pumapatay. Di ba? Kita mo na? Ito. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Okay. Pagdaragdag ito, ginagawa ng Panginoon eh. Yun. Hindi pala ito. Laban pala itong Panginoon sa doktrina ng mga born again. Malabo. Ito, sige. 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Itong mga utos na ito, mga kapatid, tanungin nyo yung mga nanonood dyan ayon sa kautosan. Sa Hudyo yan. Nagdadagdag yan. Ayun na nga. Ayaw nila yan. Mali si Kristo. Kaya nga ang gagawin nila dyan, mamaliin pa nila si Kristo dyan mismo. Mali si Kristo. Sabi ni Brother Kenneth, natatandaan ko pa eh. Sinabi lang yun ni Kristo. Pero hindi niya naman pinapasunod. Hindi naman niya pinapasunod. Hindi siya seryoso sa sinabi niya. Hindi daw seryoso si Kristo. Ay bagay, napakahusay naman talaga naman. Hindi sana sinabi ng Panginoon, nagbibiro lang ako. Joke lang. Hindi naman yan talaga. Hindi naman ganun eh. Sabi na Panginoon, it's a prank. Hindi ganun mga kapatid. Ano na ba itong nangyayari mga kapatid? So sinabi ng Panginoon yan. Pero ituloy natin. Okay. Ano sumunod? 20. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Okay. Ano pa ang kulang sa akin? Yun na nga ang dapat maintindihan natin doon. May kulang. So ang ibig sabihin, yung binata, nasa tamang kaisipan. Tama. Marunong eh. Kasi nung binanggit ng Panginoon yung mga kautusan na binanggit niya, ang sabi niya, nagawa ko na po lahat ito. Parang ganito. Seryoso naman siya eh. O Panginoon, okay na ba to? Kasi nagawa ko na. May kulang pa ba? Parang ganun eh. Ganun yun eh. Ano pang kulang? Yan. Ano ang sagot ng Panginoon? May sagot pa ang Panginoon. Sagot ng Panginoon, sakto na yan. Kasi sa kanila, Brother Johnson, parang ganito, Brother Gomer. Dapat ang sagot ng Panginoon. Kung tama itong aral ng mga pinapakinggan natin, dapat ganito ang sagot ng Panginoon. Ang totoo, hindi yan talaga. Sabi ko lang yon. Pero ang totoo nun, sumampataya lang kayo. Sapat na yon. Sinabi ko na yon. Ano yun? Hindi yun. Hindi totoo yun. Dapat ganun sana. Dapat ganun. Yun ang gusto lang isasagot ng Panginoon eh. Yan ang sumunod. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, yan na. Ay, hindi pa nga siya sakdal talaga. Hindi pa. Humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo. Okay. At ibigay mo sa mga dukha. Okay. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka. Sumunod ka. Sa akin. Sa akin. Yun ang pinakakumpleto. Yan. Nakita po ninyo mga kapatid. Ang tanong, sinunod ba ng binata? Ayun. Hindi. Wala. Lupay-pay siya. So, hindi ubra. Nagsasabihin natin na sinunod niya lahat. Hindi niya nga sinunod lahat eh. Kasi kung sinunod niya sana lahat, di sana talagang naging dapat siya sa Diyos. Hindi niya talaga sinunod lahat. Yan po yung maliwanag. Bakit? Sa 22, kasi sabi sa 22, anong dahilan? Bakit siya? Hindi siya sumunod. Ano bang nangyari sa 22? Natapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, yumaon siyang namamanglaw. Yeah. Sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Ang sabi ng Biblia, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. At ang sabi ng ating Panginoon sa 14, tingnan natin Lucas 14:33. Pansinin po ninyo. Kaya nga, ang sino man sa inyo, sabi niya, na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Yun. Kaya nga, ang sabi niya, kung babalikan natin yung 19:22 ng Mateo, nung marinig ng binata yun, namanglaw siya. Tapos anong sabi ng Panginoon sa 23? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ng Panginoon? Kasi nga yung isang taong mayaman ay maaring magkaroon siya ng pagtitiwala sa kanyang kayamanan
at mas iibigin niya yung kanyang kayamanan kaysa sa Diyos. Hindi yun ang utos na hindi niya nasunod, Brother Gomer. Correct. Yung binasa natin ngayon, Deuteronomy 6:5, Kasi nga, ang binanggit lang ng Panginoon doon, tandaan po ninyo, pag-ibig sa kapwa. Yun kasi ganito, Brother Johnson, ang nagtataka ako, alam mo, may nakita ko maganda. Sige, tuloy mo muna yan. bakit hindi binanggit ng Panginoon yung 4? Nauna. Yes. Oo. Bakit hindi niya yun binanggit? Bakit yung 6 lang ang binanggit niya? Oo nga. Hindi niya binanggit yung 4. Oo nga. Kasi ipinakita dito sa bandang huli na nandun sa 4 ang problema ng binata, Brother Johnson. Yan, ang napakaganda. Oh? Ibig sabihin, para makarelate sila, mga kapatid, yung binanggit ng Panginoon doon sa Mateo. Alam ng Panginoon na sinusunod niya talaga yon. So, ito po yung ikalawang tapyas ng bato. Ito po yung binasa natin sa Exodus 20, nasa verse 12, patuloy hanggang sa verse 17 ng Exodus. Ito yung mga kautusan na nasa ikalawang utos. Ang unang utos, yun yung huli. Correct. Na binanggit ng Panginoon. Para maintindihan nyo, ganito po mga kapatid. Puntahan natin yung chapter 22 ng Mateo. May nagtanong, dito ulit to Brother Gomer, no? Di ba? Correct. Sa 36. 36. O, tinan nyo po ito, mga kapatid. May nagtanong sa atin, 22:36 ng Mateo. Ang sabi po dyan, Guro, alinbaga ang dakilang utos sa kautusan? O ito, may nagtanong ha. Tinanong kung anong pinakadakilang utos sa kautusan. Anong sagot ng Panginoon? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Itong utos na to, Brother Gomer, dito sa yung sinabi niya doon sa binata sa chapter 19. Correct. Eksakto yon. Na umuwi ibig ka, mong maging sakdal, sabi niya. Umuwi ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Ari-arian. At pamigay sa duka. Pamigay sa duka. Bumalik ka, sumunod ka sa akin. Yan. Yun ang utos na ibigin ang Panginoon ng higit sa lahat. Correct. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kasi, yun ang pinakadakila. Sabi ng talatang 38. Ito ang pinakadakila at pangunang utos. Yun yun. O, ito ngayon yung problema. Ito yung challenge ni Eric Villanueva. Paano? Nasunod daw. Hindi nga. Ngayon palang talo na siya. Mabuti hindi natin pinatulan. Kasi ito yung hindi nasunod ng binata. Correct. Ang nasunod niya, alam mo kung ano? Nasa verse 39, Brother Gomer. Yan, sige. Ito, verse 39. Ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang kapwa na gaya ng inyong sarili. Yan po yung, huwag papatay, huwag mangangalunya, igalang ang ama't ina, at kung ano-ano pa. Yun! Ang sabi ng binata, nasunod ko na yan. Yeah. Anong kulang sa akin? Yung una. Correct. Kita ba? Kaya sabi ni Eric Villanueva, nakakatawa to si Johnson at si Gomer. Hindi daw nasunod. Hindi talaga, Brother Eric. Bakit? Tingnan po ninyo. Sige. Tingnan po ninyo sa Mateo, sa 6, ang talatay 24. Ito yung problema ng binata, Brother Johnson. Tama. Sabi niya, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Iyan. Sapagkat ano raw? Sapagkat kapupuotan niya ang isa Iyan. at iibigin ng ikalawa. Iyan na nga. O kay magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Iyon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Iyon ang nangyari doon sa Ito yung problema ng binata, Brother Johnson. Tama. Hindi talaga niya nagawang maglingkod sa Panginoon dahil mayaman siya. Correct. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hindi pwedeng maglingkod sa dalawa. Pinagtatawanan tayo ngayon. Nasunod na. Hindi na nasunod. Hindi naman talaga. Hindi nga talaga nasunod. Kung umasta sila, parang sigurado nasunod na namin. Yan po yung dapat nyong maintindihan, mga kapatid. Ito sa mga nakinig ngayon. Sige nga, sabihin nyo nga, mali kami. Hindi talaga nasunod. Itong ang nasunod niya, Brother Joseph, yung isa. Yung binanggit ng Panginoon. Yung pangalawa lang. Oo. Yung hindi niya nasunod, yung pinakamahalaga, dakilang utos. Doon sa magiging sakdal dapat Yan. Kasi dalawa yan Kaya nga dalawang tapyas ng bato. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa kapwa, doon madali kasi mayaman siya Nasunod na lang. Wala problema sa kanya. Ang hindi niya nasunod, yung pinakadakila at pangunang utos. Yung mga nagcha-challenge sa amin, pinagtatawanan kami, hindi raw nasunod. Paano nag-aral? Aywan ko, mga kapatid.
ang maliwanag doon naman na sinabing lahat, ayun lamang binanggit. Tama. Kasi ang sabi doon, alin-alin. Binanggit yung wag magnanakaw, wag papatay, wag mangangalunya, igalang mong matina, wag mag-imbot, ibigin mong yung kapwa, galang yung sarili. Yun ang binanggit. Yan. Ang sabi ng binata, lahat nung binanggit, Napakunod niya. nasunod niya. Oh. Ay, yung hindi binanggit. Ngayon, o di binanggit ng Panginoon. Nung binanggit ng Panginoon, yung pangunang utos, Oo. na hindi ka pwedeng maglingkod sa kayamanan at sa Diyos, at doon siya sumablay. Ang approach na ginamit ng Panginoon, hindi niya dinirekta sa ibigin mo ng Panginoon mong Diyos ng buong puso. Kasi, Nakikita hindi matutumbok eh. Correct. Hindi matutumbok. Kasi ang nakita ng Panginoon, yung puso nung nagtanong sa Kanya, Nasa kayamanan. wala sa Diyos. Kanya, wala sa Diyos. Nasa kayamanan. Kaya doon ang paraan ng Panginoon para ma-pinpoint niya kung ano ang kulang doon. Kaya Nasubok yon, iisipin mo nga naman. Pinasusunod pa, iiwanan yung mga ari-arian eh. Susunod sa Panginoon eh. Mapapatunayan niya na nasunod niya yon, na mas mahal niya si Kristo. Kung ginawa niya. Kung ginawa niya, mas mahal niya ang ating Panginoon kaysa kayamanan. Correct. Kaso hindi. O kaya nga, ito yung sinasabi ng Panginoon na sino man ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya yung mga nagcha-challenge, nasunod, patutunayan ko nasunod ng nagtanong sa ating Panginoon. Mali. Ang pinakadakil at pangunang utos. Hindi niya nasunod. Yun ang hindi niya nasunod. Correct. Yan ang dapat nating maintindihan dyan, mga kapatid. Wala. Kumbaga, halimbawa, parang ganito, Brother Johnson. Hahamunin ka halimbawa ng chess. Maglaro, halimbawa. Alam mo naman yung naghamon sa'yo, bata na halos hindi marunong mag-move. Oo nga. Lalabanan mo ba? Ay, hindi Di ba?